Isang magandang umaga po sa ating lahat. Nandito naman po tayo sa isa pang segment ng Source of Strength. At ang dalangin po ng pamahalaang lungsod ng Taguig na makasumpong tayo ng kalakasan mula sa Diyos sa pamamagitan po ng programang ito. Atin muna pong idulog sa Diyos ang ating pagbubulay ng Kanyang salita. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong kabutihan sa amin. Kayo ang siyang nag-ingat sa amin simula nang magsimula ang pandemya. At ngayon po, kayo ang patuloy na nagbibigay sa amin at nagsusupply ng lahat ng aming pangailangan. Idinadalangin ko pong sa pamamagitan ng programang ito ay patuloy kaming makasumpong ng kalakasan, ng pangunguna at paggabay ng inyong mga salita. Ipahintulot po ninyo na patuloy kaming makasumpong ng biyaya ng buhay. Pangunahan niyo po kami sa magitan ng inyong Santo Espiritu. Pinagkakatiwala ko po sa inyong nalalabing sandali sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Amen at amen. Ang atin pong pagbubulayan ay mula po sa aklat ng Joshua, chapter 1, at babasahin ko po verse 1 hanggang verse 9. Joshua chapter 1, verse 1 up to verse 9. Pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun, na lingkod ni Moises, patay na ang lingkod kong si Moises. Ngayon humanda ka na at ang buong Israel at tumawid kayo sa ilog Jordan, patungo sa lupaing ibinigay ko sa kanila, gaya ng aking sinabi kay Moises. Ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Itong magiging hangganan ninyo sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon. Sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Heteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Verse 6, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito, sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila, ayon sa aking pangako sa iyong mga ninuno. Basta't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautusang ibinigay ko sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon, at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Huwag mong kaliligtaing basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot ni mawawala ng pag-asa, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Nilagyan ko po ng pamagat ang mensaheng ito, magpakatatag tayo at laksan natin ang ating loob. Sa buong banal na kasulatan, dito lamang po sa chapter na ito, 3 beses na binanggit ang mga katagang magpakatatag ka at laksan mo ang iyong loob. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Bakit kailangang sabihin ng Diyos ito kay Joshua? Dalawang dahilan ang alam kong dahilan. Una, sapagkat hindi madali ang kanyang haharapin na magiging trabaho. Una, may problema siya sa mga taong kanyang pangungunahan dahil ang mga taong ito ay napakahirap sumunod. Ikalawa, sapagkat siya ang makikipagtunggali sa mga kaaway na sanay sa pakikipagdigma, samantalang sila ay sanay sa construction work dahil sa Egypt, yun po ang kanilang trabaho. Ikalawang dahilan kung bakit kailangang sabihin ng Diyos kay Joshua na magpakatatag ito at laksan ang kanyang loob. Sapagkat mahirap mabuhay sa agam-agam at takot. Hindi maaring mabuhay sa takot si Joshua. Dapat mabuhay siya na mayroong kumpiyansa sa Diyos. Nobody should be living in fear. Hindi po yung fear na resulta ng
dahil tayo ay ah, hindi yung katapangan na resulta ng wala tayong kinatatakutan. Kundi ang ibig kong sabihin ay yung nabubuhay tayo na wala tayong kakumpi-kumpiyansa sa sarili. No? Ang gusto ng Diyos kay Joshua, magkaroon siya ng confidence sa Panginoon. Sapagkat may pangako ang Panginoon sa kanila. Doon sa verse 5, ganito ang sinabi ng Panginoon, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. And so gusto ng Panginoon na mabuhay si Joshua at mamuno siya with confidence in God. That God will not forsake them, that God will not leave them. It is God that will give them victory. Yung assurance, sabi sa unang bahagi ng verse 5, walang makagagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. No, sasamahan kita. Ang sarap-sarap ho ng nabubuhay ka na alam mo hindi ka iniiwanan, kundi sinasamahan ka ng Panginoon. Hindi lamang po yun, hindi lamang siya dapat doon mabuhay, kundi binanggit din sa verse 8, no, yung isa pang kailangan niyang gawin. Huwag niyang kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulayan niya yun araw at gabi upang matupad ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon magiging masagana at matagumpay ang kanyang pamumuhay. Yun ang binigay sa kanya ng Lord na formula for success and prosperity. Yung mapagbubulayan niya ang salita ng Panginoon. Alam niyo po, tayo po ay hindi pa nakakalaya ng lubusan sa COVID-19. Kasalukuyan pa rin tayong nasa gitna ng sitwasyong ito. At habang dumadami yung mga testing, ay natural, dumadami din yung mga natutuklasan na merong na sila ay affected. Pero mga kapatid, huwag po tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong panghinaan ng loob. Ito po ang gusto ko pong iwan sa inyo na mensahe ngayong umagang ito. Magpakatatag tayo at laksan natin ang ating loob. Huwag ho tayong mawalan ng pag-asa. Sasamahan tayo ng Panginoon. Kaya nga po, meron tayong source of strength para huwag po nating makalimutang nandyan ang Panginoon. Our God is just one prayer away. At sa pamagitan ng programang ito ay napapaalalahanan tayo. Kailangan lang pala nating manalangin. Kailangan lang pala nating manampalataya na hindi tayo iiwan ni pababayaan ng Panginoon. Let us continue to believe that God is able to save us, that God is able to protect us, and that God is able to give us our victory and our success. Hindi po tayo hahayaan ng Panginoon na magapi ng pandemya na ito. Let us believe that God is going to get us out of this situation. At alam nyo, lahat ng ating struggles, lahat ng ating mga naging kinaharap na suliranin ngayon, pagkatapos po nito, ang gaganda ng ating mga kanya-kanyang patotoo. Maganda yung ating mga testimonies. Maganda, naging napakamakulay ng ating buhay. Bakit? Kasi marami po tayong kwento na alam nating ang nagbigay sa atin ng tagumpay, ng pag-iingat, ay ang Panginoon. Ulitin ko po, ngayong araw na ito, ang mensahe ng Panginoon sa atin, magpakatatag tayo, laksan natin ang ating loob. Gaano man kahirap ang pinagdadaanan po ninyo, magpakatatag po kayo sapagkat sinasamahan tayo ng Panginoon. Lakasan ninyo ang inyong loob. Sa Panginoon nang gagaling ang ating pagtatagumpay. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa isa pang pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin upang magbulay ng iyong mga salita. At salamat po kung papaanong pinagtagumpay mo si Joshua, gaano man kahirap ang kanilang naging pinagdaanan. Lord,
itatawid mo rin po kami sa pinagdadaanan namin ito. Ang dahilan kaya meron po kaming programa ng Source of Strength upang wag naming makalimutan na meron palang Diyos na sinasamahan mo kami, na sinasamahan kami na nandyan palagi upang ingatan ng aming mga buhay. Gagawin po namin yung aming magagawa, ngunit alam po namin na kayo ang siyang sumusubaybay at nag-iingat sa aming lahat. Tinatas ko po sa inyo ang aming presidente, ang amin pong vice president, ang amin pong mga senador, si Senadora Pia, ang amin pong mga congressman, at special na tinatas ko po sa inyo, ang amin pong Speaker of the House, Alan, at ang amin pong Congresswoman, Lani. Ganon din po ang amin pong mayor, ang aming Mayor Lino Cayetano, ang amin pong Vice Mayor Ading Cruz, 10 ng lahat ng kanilang mga kasamahan sa konseho, ang lahat ng mga kapitan, ang lahat ng mga kaagapay sa pagpapatupad ng kaayusan. O Lord, kayo ang siyang patuloy na mag-ingat sa aming lahat. Pangunahan mo kami ng iyong karunungan at gabayan sa araw-araw. Kayo ang siyang tinitingnan namin na siyang pinagmumulan ng lahat ng pag-iingat, ng lahat ng probisyon at ng kapayapaan. Salamat po. Akin pong inaangkin ang iyong pagpapala sa lungsod ng Taguig. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen.